Kwento ni David at Goliath. Unang tipan, Samuel 17 ng Biblia. Noong unang panahon, sa isang malawak na lambak na tinatawag na Ela, nagtipon ng dalawang makapangyarihang hukbo, ang mga Israelita na pinamumulaan ni Haring Saul at ang mga Pilisteo, isang bayan kilala sa kanilang mabagsik na mandirigma. Sa loob ng 40 araw, isang dambuhalang mandirigma na nagngangalang Goliath ang lumalabas mula sa kampo ng Pilisteo. Hinahamon ng sinumang Israelita na lalaban sa kanya ng isa't isa. Si Goliath ay isang higante mula sa bayan ng Gat. May taas na halos 9 na talampakan, suot ang makinang na baluting tanso, at may hawak na isang dambuhalang espada at sibat na kayang bumali ng buto sa isang hampas. Araw-araw, buong yabang niyang iniinsulto ang hukbo ng Israel. Nasaan ang iyong bayani? Wala bang sino man sa inyo ang may lakas ng loob na lumaban sa akin? Kung may magwawagi sa akin, kami iyong magiging alipin. Ngunit kung ako ang mananalo, kayo ang aming pag-aari. Sa takot, walang sino man sa Israel ang naglakas loob na humarap sa kanya. Maging si Haring Saul na siyang dapat na pinakamatapang sa kanila ay natatakot din. Sa kabalang dako, sa isang maliit na bayan ng Bethlehem, may isang binatang pastol na nagngangalang David. Siya ay ang bunsong anak ni Jesse, isang payak na magsasaka. Bagamat hindi siya isang mandirigma, si David ay may matibay na pananampalataya sa Diyos at may pusong buo ng tapang. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ama upang dalhin ng pagkain ng kanyang mga kapatid na sundalo sa kampo ng Israel. Pagdating doon, narinig niya ang pagyayabang ni Goliath at nakita ang takot sa mukha ng kanyang bayan na puno ng galit ang kanyang puso. Bakit hinahayaan nating insultihin ng Pilisteyong ito ang hukbo ng Diyos na buhay? Sa kabila ng pangungutya ng kanyang mga nakatatandang kapatid at pag-aalinlangan ni Haring Saul, nagpahayag si David ng matibay na pananalig. Noon, pinagtanggol ako ng Diyos mula sa mga leon at oso na nagtangkang lumapa sa aking mga tupa. Ang parehos na Diyos na iyon ang magliligtas sa akin mula sa higanting ito. Walang nakapigil kay David. Hindi siya nagdala ng espada, sibat o kalasag. Ang dala lamang niya ay ang kanyang tirador at 5 makikinis na bato mula sa ilog. Lumapit si Goliath kay David. At nang makita niyang isang binata lamang ito, tumawag siya ng malakas. Ako ba'y isang aso para lumaban sa akin? Gamit lamang ang isang tirador? Halika rito, bata, at ipapakain kita sa mga ibon sa langit. Ngunit hindi natinag si David. Sa halip, matapang siyang sumagot. Ikaw ay lumalaban gamit ang espada at sibat, ngunit ako ay lumalaban sa pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel. Ngayong araw, ipapakita ng Diyos sa lahat na hindi kinakailangan ng espada o sibat upang magtagumpay, sapagkat ang tagumpay ay nagmumula sa Kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, mabilis niyang kinuha ang isa sa kanyang mga bato, inilagay sa kanyang tirador at sa isang matinding pag-ikot, pinakawalan niya ito ng buong lakas. Sa isang iglap, tumama ang bato sa mismong noo ni Goliath. Ang buong hukbo ay natigilan. Ang higante na hindi kailanman natalo sa anumang labanan, bumagsak ng walang malay sa lupa. Sa pagkagulat ng lahat, tumakbo si David, kinuha ang espada ni Goliath at pinugutan ito ng ulo bilang tanda ng tagumpay. Nang makita ng mga Pilisteo na ang kanilang pinakamatapang na mandirigma ay bumagsak sa kamay ng isang batang pastol, sila ay nagtakbuhan palayo sa takot.
Ang hukbo ng Israel ay napuno ng lakas ng loob at sila'y lumusob. Itinaboy ang mga Pilisteo at tuluyang nagwagi sa labanan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo o armas, kundi sa pananampalataya sa Diyos. Minsan, ang pinakamalalaking pagsubok sa ating buhay ay malalampasan sa pamamagitan ng tapang at pananalig. Hindi kailangang maging hari o mandirigma upang maging bayani. Kahit ang isang hamak na pastol ay maaaring gamitin ng Diyos upang magdala ng tagumpay. Matapos ang tagumpay na iyon, nag-umpisa ang isang bagong yugto sa buhay ni David. Hindi siya nanatiling isang hamak na pastol, kundi naging isa sa mga pinakadakilang hari ng Israel. Siya ang sumulat ng maraming salmo at kinikilala bilang taong may puso ayon sa kalooban ng Diyos. At sa kanyang lahi, 1,000 taon matapos ang kanyang panahon, isinilang ang pinakadakilang hari, si Jesus Kristo, ang Mesayas mula sa angkan ni David, na siyang magliligtas sa buong mundo mula sa kasalanan. Si Jesus Kristo, na nagturo ng pag-ibig sa Diyos Ama. Haribol.